Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag, sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman, ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay ditiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin, sa halip ay pairalin ang katarungan, ang mga api palayain ninyo at tulungan, ang mga nagugutom ay inyong pakanin, patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan, yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalagdan, at kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman po ay Biyernes, pero partikular kasunod ng Miyerkules ng Abo. Ang liturya ay dinadala tayo sa isang labanan kontra sa mga kinahihiligan natin, kontra sa mga nakagawian natin, laban sa pita ng laman. Napag-alaman natin nung nakarang Ash Wednesday na may 3 pamamaraan tayo upang maghanda sa pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay o mga mabisang sandata na magagamit natin ngayong panahon ng Kwaresma. Panalangin, pag-aayuno at pagbibigay ng limos. Ito'y gawain natin, gawain ng habag. Tinuturo ni San Pedro Crisologo na ang 3 ito ay di pwedeng paghiwalayin.
kapag isa lang ang ginamit natin o hindi ang lahat, ito'y baliwala. Kaya kapag ika'y nanalangin, nag-ayuno, magpakita ka ng habag. Ngayon nakapokus tayo sa pag-aayuno. Tamang-tama, ngayon ay Biyernes, may fasting tayo o abstinence sa karne. Mahalaga, maintindihan natin bakit natin ito ginagawa at kung ano ang kahalagahan nito sa ating buhay pananampalataya. May katanungan ang mga disipulo ni Juan Bautista kay Jesus tungkol dito. Sabi nila, malimit kaming nag-aayuno, gayon din ang mga Pariseo. Samantalang ang iyong mga disipulo ay hindi. Para bagang hindi seryoso ang mga disipulo ni Jesus sa pagsunod sa Kanya. Kumbagay, paisi-isi lamang sila. Sagot ni Jesus, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kinasal? Masyado silang nakapokus sa mga disipulo at pagpuna sa pagkakamali. Di nila napansin ang pinakamahalaga na kanilang pinakahihintay ay naroon na, ang pagdating ng Panginoon na nooy nasa harapan nila. Sa pagdating ni Jesus, may bagong sitwasyon. Magbabago ang lahat. Ang pag-aayuno ng nakaraan ay angkop sa panahon na iyon. Sa panahon ng paghihintay at paghahanda sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ngayon na dumating na ang ikakasal, si Jesus hindi kailangan mag-ayuno. Ito'y masayang okasyon. Hindi sinasabi ni Jesus na di na natin kailangan ang pag-aayuno, pero mayroon itong panahon. Idinugtong niya, kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Tinutukoy niya ang darating na kanyang pasyon at kamatayan. Madali tayong malito o madala ng mga bagay na kinahuhumalingan natin. Ang puso natin ay madaling maakit sa mga bagay-bagay na di tayo makawala. Dagdag pa ang mga nakasanayan at mga bisyo natin. Mahalaga ang pag-aayuno para makalaya sa mga kinahuhumalingan ng ating laman upang makasunod sa Panginoon. Talikuran ang mga ito at kalimutan ang sarili para mas mag-init ang pagnanais natin makasama ang lalaking ikakasal. Ang ating pisikal na pagkagutom ay nagpapatindi ng spiritual na pagkagutom sa Diyos, sa mga nakabubusog ng kaluluwa. Sa panahon ng Kwaresma, kasama ng ating mga sakripisyo at paglimot sa sarili, ay pansinin natin ang pangangailangan ng iba, lalong-lalo na ng mga maralita. Ano man ang pinagkait natin para sa ating sarili o maging ang mga labis natin, ay pwede natin ito ibahagi. At syempre, ang pinakamahalagang fasting ay ang pag-iwas sa kasalanan. Pigilin busugin ang pride at ito'y gutumin. Huwag hayaan ang ating kahalayan, pagkamakasarili, pagseselos, kawalan ng puso sa iba, galit at marami pang iba. Pwede nating gawin itong spiritual na fasting kahit sino sa atin, kahit yung mga senior. Maraming salamat po at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa mahalagang panahon ng Kwaresma na kung saan inaanyayahan mo kaming mag-ayuno upang magkaroon ka ng puwang sa aming buhay. Maituon ang aming isip at puso sa iyo. Manahan nawa sa amin ang iyong Espiritu na siyang lulupig sa aming kahinaan upang mapaglabanan namin ang hilig ng laman at makabahagi kami sa muling pagkabuhay. Na ang pagsunod namin sa iyo ay lalong magpalalim
sa aming pagkilala at sa iyong pagmamahal. Maging sensitibo sa pangangailangan ng aming kaluluwa, lalo na ng aming mga kapwa. Ang lahat na ito iniling namin sa ngalan ng anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.